Welcome to Vietnam, a country rich in history, culture, and vibrant life. Today, we're diving into the heart of its largest city, Saigon, now also known as Ho Chi Minh City. Join me as we explore its past, present, and stories that shaped it. Hi guys! Welcome to Vietnam! So ayan, nakalanda tayo here sa Ho Chi Minh. Ayan, ang init no? From lamig sa Japan. Ngayon, this vlog, this travel, init naman. Back to Asia na Southeast Asian country naman init. So tara, na-activate ko na pala yung SIM ko pagdating ko dito, kaya may internet na tayo. Papunta dun sa ating nabook na hostel, mag-grab bike na lang tayo. Kasi wala naman tayo masyadong dala kasi 2 days lang tayo dito sa Vietnam. So, mamaya, if-further details ko na lang kung paano ko nakapunta dito, nakapag-decide na mag-book dito for 2 days lang. So, yun. Ang next natin gagawin is to withdraw a bank. So, hanap tayo ng murang withdrawhan ng bank. Tara. So, yun guys. Paglabas mo ng arrival area, besides the travel information support, there's an ATM. So, mag-withdraw tayo. Check natin yung conversion. Gagamitin natin yung ating Visa, Visa GCash sa pag-withdraw natin ng money natin dito sa Vietnam. So, check natin kung maganda ba yung palitan ng dito, currency comparing dun sa mga exchange. Kasi may mga pwede ka mag-exchange din kasi dito ng pera mo, mga magpapalit. Kung meron kang dalang peso, pwede yan, or dollars. Marami dito mga exchange na nag-offer ng competitive na exchange rate. So tayo, mag-withdraw tayo for our bank. Doon sa, gagamitin natin yung ating GCash Mastercard. So check natin kung ilang million ba yung mawi-withdraw natin dito kasi milyonaryo tayo dito sa Vietnam. Tara guys! Guys, sabi ko mag-grab bike lang dapat tayo kasi wala tayong masyadong dala. Backpack lang saka hand carry kasi nga 2 days lang tayo dito. Pero bawal pala, apparently bawal pala ang grab bike dito. So for the depict person, nagtatry sana ako magmukha. Pero yun, kapag ka-inopen mo pala yung grab app mo, automatic na siyang mag-update. So hintayin natin yung grab car natin na dumating dito sa area ng pick-up point. Parking area daw. So yun, tara. Medyo makulimlim pero mainit. Mainit siya ang setup niya para siyang naiya. Terminal 3. Ganyan siya. Yung itsura niya guys, yun yung sa likod. Ito na yung natin, dinok natin. Magkano siya? 105 VND. So, ilalagay ko na lang dito sa caption kung magkano yung conversion ng pesos to VND. So, nag-withdraw tayo kanina. Magagastos tayo ng 1 million dito. Tingnan natin kung saan naabot ang 1 million natin dito. Magwawaldas tayo ng pera dito sa Ho Chi Minh. So, yan guys. Nakasakay na tayo sa grab car natin. And yeah, buti na lang pala na grab car tayo kasi mainit. Nagganito pa ako. Meron ako alampay, pero kasi parang kita yung natin. Baka masyak naman yung mga taga dito na ang liberated natin. Charis! Pero yun kasi mainit. Alam ko mainit dito kaya nag-sleeveless ako tapos nagganito na lang ako. Pero dahil babiyahe nga tayo, naglagay ako nito para hindi malamig. Tayo malamigan. So tara, mag-check-in muna tayo. It's already, what time is it here? It's 3 in the afternoon. Ang check-in natin is 2 p.m. Late na tayo ng 1 hour dun sa check-in time natin. Pero okay lang. And ayun pala, 1 hour behind dito. So mas nauuna sa Philippines ng 1 hour. So yan, tara. So yan, while we are waiting for our arrival dun sa ating hotel, no? Mga 26 minutes from airport dun sa ating nabook na hotel. Actually, hindi siya hotel hostel siya. Kasi ako lang, solo traveler, magta-try ako ngayon. This time, first time ko magta-try na mag-hostel. Kasi parang dati, ayoko mag-try ng hostel, nag-hotel ako. Dahil parang feeling ko unsafe. Pero ngayon, challenge ko yung sarili ko na, sige, check natin, baka kaya nating mag-hostel.
And ayan, para meron rin tayong mga makilala na mga traveler din, solo traveler din around the world and make us connections, di ba? Yun naman para marami tayong maging friends sa mga travelers na katulad natin, no? So, yun guys, no? Ayan, kung mapapansin nyo dito sa Ho Chi Minh or sa Vietnam, para rin siyang Pilipinas, marami din siyang motor kasi most of the people here are using motorcycles and dahil traffic natin. Yan, napag-decide natin na kakakaloka, no? From Japan. Tapos dito tayo ngayon sa Vietnam. This is going to be our year-end travel. So, ano lang, weekends lang. Napag-decidean ko na, tara, tayo, Vietnam nga tayo. Try nga natin. Kasi, ito pala guys, ba't tayo nakapag-Vietnam, no? Tayo ay merong na kuwang mga air miles conversion from our credit card. So, kakagamit natin ng credit cards natin, nakaka-earn tayo ng points. Tapos, pwede natin siyang ma-convert into miles and magamit natin siya for a free flight. Katulad ng ginawa natin for this trip. So, this trip is free flight siya. No? Wala akong ginastos, pati yung hotel ko. Yung hostel ko rather, wala akong ginastos kasi sa application siya ni AirAsia, no? Ilalagay ko na lang dito or somewhere dito kung paano ko siya ginawa, kung paano tayo nag-earn ng points using our credit card, no? Guys, nakakatuwa din kasi yung ating hostel is nasa around 300 pesos lang overnight. Diba? Mahal pa yung coin locker stay sa Japan. Anyway, without comparing kasi syempre sobrang layo from first world to third world. So yun, i-challenge natin yung sarili natin kung paano tayo makakasurvive dito sa hostel, sa motor, 2 days lang na itinerary. Malit lang naman yung Ho Chi Minh. Kaya naman natin siyang maikot. And kung ano ba yung mga kailangan natin gawin dito, yung mga must try food like banh mi and pho, try natin yan dito. So excited na ako dito sa ating year-end travel. No? Tara, samahan nyo ako. Excited ba kayo? Kasi ako super excited i-share tong journey na to sa inyo. Tara! I'm staying at this cozy 9 hostel right in the city center in District 1. It's affordable, clean, and perfect for meeting fellow travelers. So let's get in and settled in. I got this accommodation for free using my miles conversion on my credit card. But when you book this, it is 200 pesos per night only. It comes with the comfy bunk beds with complete set of blanket and pillows with secured own cabinet. Towels are also provided and the toiletries are available in the common CR. They have an in-house restaurant downstairs where you can dine, chill, and meeting new solo travelers. Their internet connections are good for those who works remotely. The best way to go around the city of Ho Chi Minh is by booking a motorbike. For as low as 20 pesos or 8,000 VND, you can go around the city. As we ride through the city, you'll notice the blend of old and new French colonial architecture standing along modern skyscrapers. Let's make our first stop here in the War Remnant Museum. It is open from 7:30 a.m. until 5:30 p.m. Entrance fee is 90 pesos or 40,000 VND. For senior citizen and student, they have a 50% discount. And 6 years old under is free to visit. We are here at the War Remnants Museum. Ito yung ating first activity dito sa Vietnam. And be mindful lang guys, papupunta kayo dito, dapat well prepared yung body, mind, and soul nyo. Kasi medyo hindi maganda yung mga nandito sa loob. Dahil in-explain ito yung Vietnam War. So tara, pasukin natin. The War Remnant Museum is a sober but important place to visit. It offers a deep insight into the Vietnam War and its aftermath. So let's go inside and take a look. The museum is filled with photographs, artifacts, and detailed accounts of the Vietnam War, known here as the American War. One of the most harrowing sections is about Agent Orange, a chemical used during the war that caused severe health issues for the generations.
to save the heroic remnants of the Vietnamese people and to show the devastating consequences of the war, this gallery is open to public on April 9, 1975. It's heavy, but understanding this part of history is crucial. The resilience of the Vietnamese people is truly inspiring. Guys, ito pa lang itinerary natin sa Vietnam. Very, well, hindi ako gumawa ng itinerary dito. Wala akong plano. So, everything is kung ano lang maisipan ko. Kung ano lang yung may malapit dito. Kung ano lang yung kailangan nating ma-visit yon. Yung mga around the area lang natin. So, let's see. So, next tingnan natin. So, yan, nag-book na tayo ng ating grab bike. Ang next na pupuntahan natin dito, yung Central Post Office. So, doon naman tayo sa brighter side. Kasi ang bigat, no? First na pinuntahan agad natin sa sobrang lala, no? Sakit sa damdamin. Nakakaiyak. Nakakaiyak yung mga itsura ng mga victims ng war. Grabe. Ayun. Sabi ko nga kanina, pag pupunta kayo dito, kailangan wala kayong PTSD, wala kayong post-traumatic stress syndrome or mga pinagdadaan sa buhay. Baka, nako. So yun, punta tayo sa Central Post Office and tingnan natin kung saan tayo dadali ng ating mga paa. Let's enlighten the mood and explore some of the city's other attractions. Next stop, Central Post Office. We're now at the Saigon Central Post Office, one of the most iconic landmarks in Ho Chi Minh City. Designed by the famous Gustave Eiffel, this building is a beautiful blend of Gothic, Renaissance, and French colonial architecture. The Saigon Central Post Office isn't just a place to send mail, it's a living piece of history that connects the past with the present. It is also a great place to buy pasalubong or souvenirs. You can find the beautiful postcards, stamps, and other unique gifts to take back home. Let's now dive into the vibrant street food scene in Ho Chi Minh City. Vietnamese street food is famous worldwide, and there's no better way to experience the local culture by tasting it. Trying street food in Vietnam is an adventure itself. Each bite tells a story of tradition and local flavors. Guys, paglabas natin from post office, may nakita tayong kainan dito. Grilled rice pepper. Try natin siya. Mukhang intriguing eh. 30,000 VND. So ito nabili natin. Grabe, uhulas na ako. Sobrang init dito. Ito yung nabili natin kasing laki ng face. 30,000 VND. Parang tikman natin kung ano nasa loob. Parang nakita ko kanina may mga shrimp siya. Mga hibe, ganun, hibe. Alam niyo yun, yung dried shrimps. Tapos may mga iba pa lang siya nilagay. Tapos yung itlog niya, quail egg. Tikman natin. Para siyang lasang ano. Okay. Parang lasang okoy. Ganun yung lasa niya, guys. Para siyang lasang okoy. Mas try to dito. Kainin nyo. Guys, bumili tayo nitong parang juice nila made out of sugarcane. Nakakapagod. 30 VND, malaki na siya. Kasing laki din siya ulit ng mukha ko. Refreshing. Ang init dito, grabe. Parang mas mainit. December na dito December na ngayon. Pero ang init. Mas mainit pa po kaysa sa Pilipinas. So, lagkit sa Pilipinas, kahit pa paano may hangin-hangin. Ito ang init. Buti na lang may mga ganito tayong nabibili. Ayoko kasi mag-try ng mga sa restaurant. Yung mga coffee shop. Parang pag gusto ko, parang kang local. So, try natin yung mga street foods, yung nakikita natin sa mga daan na tinatry ng mga local. So, kumain tayo ng rice cake, parang ganon, rice cake. Masarap naman siya, lasa siyang
okoy, no? Tapos na may cheese, na may itlog. Ganon-ganon yung lasa niya. Tapos ito, refreshing tong sugar cane goose nila. Healthy pa, 'di ba? So, dito yan sa labas ng post office. Dito sa daan na to, along the way na yan. Yung mga nagtitinda dyan. Ho Chi Minh City or Saigon is a place where history and modern life intertwine seamlessly together. From the echoes of the past at the War Remnant Museum to the vibrant street life, the city has so much to offer. See you on part 2!